Narinig sa buong kabin ang tinig ng flight attendant. Ang kanyang mga salita ay lumipad sa hangin na may hindi matinag na autoridad. Ito na ang huling beses na sasabihin ko. Lumipat ka sa likod ng eroplano o tatawagin ko ang seguridad para ayusin ito. Matigas ang kanyang tono, puno ng panlilibak. Si Paola, isang babaeng kalmado at may dignidad, ay tumitig ng matatag sa kanya. Tulad ng sinabi ko na, hindi ako lilipat, sagot niya. Ang kanyang boses ay banayad, ngunit hindi matinag. Bagaman malumanay, ang kanyang mga salita ay may dalang hindi matatawarang lakas. Ang kahihiyan ng pagiging tampulan ng atensyon sa harap ng lahat ay halata, ngunit walang sino man ang makapaghuhula kung ano ang mangyayari pagkatapos. Ang babaeng inakala nilang walang kapangyarihan ay malapit ng baguhin ang lahat. Bago natin talakayin ang buong kwento, kung naniniwala kang dapat igalang ang lahat ng tao, anuman ang kanilang pinagmulan, pindutin ang subscribe button at ipaalam sa amin kung saan ka nanonood. Ang eroplano ay kumikislap sa ilalim ng huling sikat ng araw sa hapon. Ang makinis nitong disenyo ay nagpapahiwatig ng karangyaan sa loob. Ang kabin ng pribadong jet ay hindi ka panipaniwala sa kagandahan. Mga upuang gawa sa mamahaling balat, mararangyang gintong palamuti at isang atmosfera ng eksklusibidad na nagpaparamdam sa bawat pasahero na sila'y maharlika. Ang mga tao ay gumagalaw ng walang kahirap-hirap. Hila-hila ang kanilang mamahaling bagahe habang inaakay patungo sa kanilang mga upuan. Sa loob, ang ilan ay abala sa kanilang mga gadget. Ang iba naman ay nilalasap ang pinong champagne na iniaalok ng masigasig na crew. Isang banayad na melodiya ang tumutugtog sa background na nagdaragdag sa pakiramdam ng pagiging prestihiyoso. Kabilang sa mga manlalakbay ay si Paula Cruz, isang babaeng nasa huling bahagi ng kanyang 30 na may bitbit na tahimik ngunit matibay na kumpiyansa. Suot ang isang navy blue na blazer na perpektong akma sa kanyang katawan at pantalong kapareho ng kulay. Siya ay nag-uumapaw sa klaseng hindi kailangang ipagmalaki. Hindi siya naghahanap ng atensyon, ngunit likas na nakakaakit ito sa kanya. Pagpasok sa kabin, sinipat niya ang paligid ng may kalmadong pagsusuri bago tumuloy sa kanyang upuan. Ngunit hindi ito isang ordinaryong biyahe para sa kanya. Papunta siya upang pangasiwaan ang isang mahalagang bahagi ng kanyang lumalawak na imperyo sa negosyo. Gayunpaman, sa sandaling ito, wala pang nakakaalam kung sino siya at mas gusto niyang manatili itong ganito sa ngayon. Sa may entrada ng eroplano ay nakatayo si Anita, ang punong flight attendant. Ang kanyang uniforme ay walang kapintasan, ang kanyang hitsura ay maingat na inayos upang ipakita ang kontrol. Habang binabati ang bawat pasahero, ang kanyang ngiti ay mainit para sa ilan, ngunit malamig para sa iba. Ipinagmamalaki ni Anita ang kanyang kakayahang mapanatili ang kaayusan, ngunit ang kanyang konsepto ng kaayusan ay nakabatay kung sino ang kanyang kausap. Nang lumapit si Paula, agad na nagbago ang tono ni Anita. "Welcome aboard!" Batin niya ng malamig, halatang wala itong init ng pakikitungo. Sa likuran ni Paola, isang matandang mag-asawa, sina Ginoo at Ginang Aquino, ang naupo na sa kanilang mga pwesto. Mga batikang manlalakbay sa edad na 60, dala nila ang kumpiyansa ng kanilang mga karanasan. May hawak na maliit na bag si Ginang Aquino na puno ng kanyang panahi, habang binuklat ni Ginoo Aquino ang kanyang dyaryo, nagpapalingalinga sa paligid ng kabin. Ngunit nang binati sila ni Anita, ibang-iba ang kanyang tono, masigla at magiliw. "Ginoo at Ginang Aquino, laging isang kasiyahan na kayo'y aming kasama." Napansin ni Paula ang malinaw na pagkakaiba sa pakikitungo ni Anita sa iba't ibang pasahero. Bagaman nanatiling kalmado ang kanyang mukha, malinaw sa kanyang mga mata ang pagkaunawa sa tahimik na diskriminasyong nagaganap. Habang naghahanda ang eroplano para sa paglipad,
patuloy na naglibot si Anita, tinitiyak ang ginhawa ng ilang piling pasahero. Kinausap niya ang mga Aquino ng may mainit na pag-aalaga, nag-aalok kung kailangan nila ng anuman. Tinanggihan ito ni Ginang Aquino, abala na sa kanyang pananahi, habang si Ginoo Aquino naman ay tumango sa kasiyahan habang tinatamasa ang kanyang kape. Ngunit nang dumaan si Anita sa upuan ni Paula, nag-iba muli ang kanyang ugali. Halos hindi niya ito pinansin, pinid ang kanyang labi habang may bahagyang pagsimangot ng sulyapan ang maayos na nakatabing bag ni Paula. Hindi tulad ng iba, walang alok ng kaginhawaan, walang magiliw na pagbati, dumiretso lang siya sa susunod. Naranasan mo na bang tratuhin ng iba batay sa iyong panlabas na anyo? Ibahagi ang iyong kwento sa comments at huwag kalimutang mag-subscribe. Si Anita Reed, isang babaeng nasa maagang 40, ay namumuhay sa ilalim ng mga prinsipyong batay sa pagiging perpekto at kontrol. Ang kanyang uniforme ay walang bahid dungis, ang kanyang buhok ay nakasalansan ng perpekto, bawat aspeto ng kanyang hitsura ay sumasalamin sa kanyang paniniwala na ang presentasyon ang pinakamahalaga. May matalas siyang kakayahang suriin at kategoryahin ng mga tao at hindi siya humihingi ng paumanhin sa kanyang mga paghuhusga. At may isang bagay tungkol kay Paula na hindi niya nagustuhan. Hindi lang ito tungkol sa presensya ni Paula, ito ay ang kanyang tahimik na kumpiyansa, ang paraan ng kanyang kilos na tila hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya sa iba. Sa isip ni Anita, hindi bagay si Paula sa grupong ito. Lumapit siya kay Paola na may formal na ngiti, ngunit may bahid ng pagkukunwari. "Excuse me, ma'am," anya may halong pangungutya ang kanyang magalang na tono. "Sa tingin ko, nasa maling seksyon ka." Tiningnan siya ni Paula, hindi na tinag ang ekspresyon. "Ito ang upuan ko," sagot niya, kalmado ngunit matatag. Nanatili ang ngiti ni Anita, ngunit naging mas matalim ang kanyang tono. "Hindi ako sigurado. Ang seksyong ito ay para sa aming mga elite passengers." Nagbulungan ng ilang pasahero. May isang sosyalitang bahagyang yumuko sa kanyang upuan, sabik sa posibleng drama. Isang negosyante naman ang kumunot ang noo, nararamdaman ang tensyon sa paligid. Hindi umiwas si Paula. Marahil ay dapat mong suriin muli ang listahan ng mga pasahero bago ka gumawa ng konklusyon. Pumitik ang iritasyon sa mukha ni Anita. "Hindi na kailangan," sagot niya ng may diin. "Alam ko kung sino ang dapat nandito at kung sino ang hindi." Nagpalitan ng tingin ang ilang pasahero. May ibang napangiwi, hindi komportable sa sitwasyon. May isang narinig na bulong, kung nasa maling upuan siya, bakit hindi na lang siya lumipat? Isa pang tinig ang sumagot, baka gusto lang niyang makakuha ng libreng upgrade. Tumayo ng mas matuwid si Anita. "Kung tatanggi kang lumipat sa likod," sabi niya ng mas malakas, upang marinig ng buong cabin, "kakailanganin kong tawagan ng seguridad." Nanatiling kalmado si Paola. "Gawin mo ang kailangan mong gawin," sagot niya ng walang bahid ng takot, "pero hindi ako aalis." Nararanasan mo na bang tratuhin ng ganito sa isang biyahe? Magsasalita ka ba o mananatiling tahimik? Ibahagi ang iyong opinyon sa comments. At kung nag-e-enjoy ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang hindi ka panipaniwalang kwento. Lumakas pa lalo ang tinig ni Anita habang itinuro ang likuran ng eroplano. "Hindi ka nababagay dito," ulit niya. Ang pagkayamot ay unti-unting lumalabas sa kanyang boses. Tahimik na ang buong kabin at ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae ay parang kidlat na handang tumama anumang sandali. Bahagyang lumingon si Paula, ang kanyang tingin ay hindi matinag habang nakatutok kay Anita. "Hindi mo dapat hinuhusgahan agad ang mga tao," aniya, banayad ngunit matigas. Muling lumalim ang ngisi ni Anita. "At hindi ka rin dapat umupo sa upuang hindi mo binayaran."
Nananatili sa kanyang kalmadong anyo, kinuha ni Paula ang kanyang cellphone. Mabilis siyang nag-type bago ito ibinaba sa kanyang armrest. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon nang sabihin niya, "Nagkakamali ka." Bahagyang lumiyad si Anita, hindi man lang naapektuhan. "Tingnan natin," sagot niya bago sinyasan si Grace na kumilos. Nag-atubili ang batang flight attendant, halatang hindi komportable, ngunit wala siyang nagawa sa bigat ng presyong ipinataw sa kanya ni Anita. Habang dahan-dahang lumapit si Grace, nanatili si Paula sa kanyang upuan, hindi natinag ni kaunti. Ang kanyang tahimik na kumpiyansa ay lalo lamang nagpaigting sa frustration ni Anita. Sa buong cabin, muling lumalim ang pag-aalinlangan ng mga pasahero. Nagpalitan sila ng tingin, ang iba'y tahimik na nagmamasid, ang iba na may hindi makapaniwala sa nangyayari. Sumigaw si Anita mas malakas pa sa dati. "Ito na ang huling beses kong sasabihin, lumipat ka sa likod o ipapapalabas kita sa eroplano." Tumingin si Paula ng diretso sa kanya, hindi na tinag. "Sinabi ko na, hindi ako aalis." Kalma pa rin ang kanyang boses, ngunit may taglay na lakas na lalong nagpagalit kay Anita. Sa ilang upuan sa unahan, isang sosyalita na may perpektong ayos ng buhok at tila puno ng entitlement ang tumagilid sa kanyang katabi. Nagsasalita ng sapat lang para marinig. Malamang sinusubukan lang niyang makapasok sa first class ng libre. Narinig iyon ni Anita at ginamit ito. Lumalim ang kanyang ngiti, itinukod ang kanyang mga braso sa dibdib. "Eksakto," sang-ayon niya, iniikot ang kanyang tingin sa ibang pasahero. "May mga patakaran tayo at may ilang tao na hindi marunong rumespeto sa mga iyon." Hindi kumibo si Paula. Hindi niya pinansin ang mga bulong, hindi niya pinagtanggol ang sarili. Sa halip, nanatili siyang tahimik at ang kanyang kumpiyansa ang nagsalita para sa kanya. Samantala, lumingon si Grace sa listahan ng mga pasahero na nasa tabi ng cockpit. Kumakabog ang kanyang dibdib. Gusto niyang suriin ang booking ni Paula para lang makasiguro. Ngunit bago niya magawa iyon, bumagsak ang matalim na boses ni Anita sa kanya. "Grace, anong ginagawa mo?" Napaatras si Grace, nagulat. "Tinitingnan ko lang." "Ako ang may hawak nito," sabat ni Anita na puno ng iritasyon. "Huwag kang makialam." Namula sa hiya si Grace. Gusto niyang gawin ang tama, pero alam niyang ang pagsuway kay Anita ay maaring magdulot ng gulo sa kanya. Nanatili siyang tahimik. Ang kanyang pag-aalinlangan ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. Sa kabilang aisle, isang negosyanteng nakasweet ang bahagyang yumuko pasulong. Mayroon siyang presensyang tahimik pero matibay at may banayad ng ngiti siyang inialok kay Paula. "Maayos ka lang ba?" tanong niya. "Magalang." Lumingon si Paula sa kanya at sa unang pagkakataon lumambot ang kanyang ekspresyon. "Ayos lang ako, salamat," sagot niya. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may bahid ng pasasalamat. Bago pa siya makapagsalita pa, sumingit si Anita ng may panlalait sa boses. "Sir, mas mabuti kung hindi mo na lang siya suportahan." Tumaas ang kilay ng negosyante, ang kanyang ekspresyon ay nanatiling kalmado. "Sa pagkakaalam ko," sagot niya ng mahinahon, "ikaw ang nagpapalalim ng gulong ito." Nag-init ang mukha ni Anita sa inis. Binalingan niya si Paula na nanatiling hindi matinag. "Sobra na to," aniya, halos pasigaw. "Kung hindi ka lilipat, ipapalabas kita sa eroplano." Tumingin si Paula sa kanya, hindi na kailangan pang magsalita. Ang kanyang katahimikan ay tila mas epektibo pa kaysa sa anumang argumento. Nabigo si Anita na makuha ang gusto niyang reaksyon. Mabilis siyang lumingon at umalis. Ang kanyang mga takong ay dumadagundong sa sahig ng eroplano. Ngunit kahit bumalik siya sa kanyang trabaho, hindi nawala ang kanyang sama ng loob. Kinuha niya ang tray ng sparkling water. Ang kanyang galaw ay mabilis at matalim. Inuna niya ang pagsilbi kay Ginoo at Ginang Aquino. Ang kanyang ngiti ay bumalik, tila wala siyang ginawang masama. Pagkatapos, dumaan siya sa ibang pasahero,
Sinisiguradong lahat ay naaalagaan. Pero si Paula, sadyang nilampasan niya ito. Tahimik na naghintay si Paola, nakatingin habang pinagsilbihan ni Anita ang lahat maliban sa kanya. Nang sa wakas ay dumaan si Anita, nagsalita siya ng magalang. "Paumanhin, maaari ba akong humingi ng tubig?" Sandaling natigilan si Anita saka tumingin kay Paola na may malamig na tingin. "Bibigyan kita kapag nagkaroon ako ng oras," sagot niya, bago nagpatuloy na tila walang nangyari. Hindi kumibo si Paula, pinanood lang niya si Anita habang palayo ito. Kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon, tatahimik ka ba o magsasalita? Ibahagi ang iyong opinyon sa comments. Makalipas ang ilang minuto, inayos ni Paula ang kanyang pagkakaupo. Bahagyang iniunat ang isang paa sa aisle. Hindi naman sa gabal, isang natural na kilos lamang. Pagbalik ni Anita, dala ang tray ng tubig, agad niyang napansin ang paa ni Paula. Sa halip na humingi ng paumanhin o pakiusapan ito, nagdesisyon siyang gumawa ng isang bagay na sinadya. Sa isang mabilis na galaw, binago niya ang kanyang landas. Isang matalim na tunog ang narinig ng sadyang banggain ni Anita ang paa ni Paula. Bahagyang yumugyog ang tray sa kanyang kamay. Isang segundo lang ang lumipas bago tumapon ng tubig mula sa baso, tumalsik sa kandungan ni Paula at dumaloy pababa sa sahig. Isang eksaheradong buntong hininga ang pinakawalan ni Anita. "Tingnan mo ang nangyari," sigaw niya, sapat upang marinig ng lahat. "Bantayan mo kung saan mo inilalagay ang mga paa mo." Nagpalitan ng tingin ang mga pasahero. Ang ilan ay nagbulungan, ang iba ay kumunot ang noo sa pagkadismaya. Ngunit si Paula, nanatili siyang tahimik at sa katahimikan niyang iyon, alam ng lahat hindi pa tapos ang kwentong ito. Nararanasan mo na bang mapahiya sa harap ng maraming tao? Magpapasensya ka ba o lalaban para sa iyong karapatan? Ibahagi ang iyong sagot sa comments. At kung hindi mo pa nagagawa, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas maraming kwentong kapanapanabik tulad nito. Ang biglaang ingay ng sampal ay gumulat sa lahat. Halos sabay-sabay na lumingon ang mga pasahero. Napako ang kanilang tingin sa hindi inaasahang pangyayari. Nananatiling tahimik si Paula, hinahawi lamang ng bahagya ang basang bahagi ng kanyang pantalon. Hindi siya nagalit, hindi siya sumigaw, hindi niya binigyan ng kasiyahan si Anita na makita siyang nawalan ng kontrol. Sa halip, itinaas niya ang kanyang ulo, tinapunan ng matalim ngunit kalmadong tingin ang flight attendant. "Nilapitan mo ang aking paa," sinabi niya ng diretsyo, walang emosyon sa kanyang boses. Hindi siya nagmakaawa, hindi siya nagpaawa. Ngunit ang kanyang tono, banayad ngunit matatag, ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. "Ang hiling ko lang naman ay ang parehong respeto na ibinibigay mo sa iba," patuloy niya. "At kung masyadong mataas ang hinihingi kong iyon, baka ikaw ang hindi nababagay dito." Nanigas si Anita, napapulang muka sa galit. "Sa tingin mo, makakadaan ka sa akin ng ganyan?" Bulong niya, puno ng pagngingit-ngit. At sa isang iglap bumagsak ang kamay niya, isang matalim na hampas sa mukha ni Paula. Isang dagundong ng katahimikan ang sumunod. May ilang pasaherong napasinghap. Ang ilan ay napaatras sa kanilang mga upuan, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ang negosyanteng lalaki sa kabilang aisle ay mabilis na tumayo, habang si Grace, ang batang flight attendant, ay tinakpan ng bibig sa pagkagulat. Kahit ang sosyalitang kanina'y aliw na aliw sa eksena, ngayoy napatingin sa flight attendant ng may kaba. Sa kabila ng sakit na dulot ng sampal, hindi nag-react si Paula sa paraan na inaasahan ng lahat. Hindi siya tumayo para gumanti, hindi siya nagsalita ng kahit anong mura. Sa halip, dahan-dahan niyang inayos ang kanyang upo. Ang kanyang mga kamay ay mapayapang ipinatong sa kanyang kandungan. Tiningnan niya si Anita, walang bahid ng takot, at sa unang pagkakataon may bahagyang pag-aalinlangan sa mga mata ng flight attendant.
Ginawa mo ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay mo, pahayag ni Paula. Mahina, ngunit may lalim na tila isang matalim na babala. Napalunok si Anita, ngunit mabilis na tinapalan ng pangungutya ang kanyang mukha. At ano ang gagawin mo? Tatawagin ng pulis? Pero hindi sumagot si Paula. Hindi na niya kailangang magsalita. Ang enerhiya sa cabin ay nagbago. Samantala, sa harap ng eroplano, may isang taong kumikilos. Si Grace, na buong biyahe ay hindi mapalagay sa nangyayari, ay alam niyang hindi na siya maaaring manahimik. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-dial ng numero. Nang sagutin ang tawag, nagsalita siya ng mahina ngunit matigas. Si Grace ito, bulong niya. May seryosong sitwasyon kami sa loob ng eroplano. Isinara niya ang tawag at bumalik sa kanyang pwesto. Ngayon ay may bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Walang ideya si Anita sa ginawa ni Grace. Tumayo pa rin siyang tuwid. Ang kanyang mga bisig ay nakatiklop sa kanyang dibdib. Pilit na itinatago ang bahid ng pangamba sa kanyang mukha. Sa kabilang banda, si Paula ay nananatili sa kanyang upuan, ngunit ngayon ay tila siya na ang may kontrol sa buong sitwasyon. May isang babaeng pasahero na lumapit ng bahagya sa kanya. Ang tinig ay halos pabulong. Ayos ka lang ba? Bahagyang ngumiti si Paula. Ayos lang ako, sagot niya, kalmado pa rin. Ngunit ang tensyon sa cabin ay nanatiling makapal. Wala nang naglakas loob na magsalita, ngunit sa bawat segundo na lumilipas, lalong lumilinaw na hindi pa tapos ang kwentong ito. Habang nananatili sa kanyang pwesto si Paula, ang kanyang damit ay basa pa rin, hindi pa rin niya inaalis ang pagkakatitig kay Anita. Ang hiling ko lang ay respeto, aniya ng diretsyo. Ngunit hinayaan mong ang sarili mong panghuhusga ang magdikta kung sino ang nararapat na nirerespeto. Muling tumigas ang panga ni Anita. Mas hinigpitan niya ang hawak sa tray, halos mamuti ang kanyang mga knuckle. Respeto, tugon niya na may panunuya. Dapat munang patunayan ng mga katulad mo na karapat dapat sila. Muli, bumigat ang hangin sa buong eroplano. May mga pasaherong nanlaki ang mata. Ang iba'y hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Ang ilan ay hindi mapakali sa kanilang upuan. Ngunit ang ekspresyon ni Paula ay nanatiling hindi nagbabago. Tumingin siya kay Anita, ang kanyang susunod na mga salita ay punong-puno ng tiyak na wakas. Hindi mo dapat sinabi iyon, anya ng tahimik, ngunit may bigat na parang isang hatol. May ilang pasaherong lumingon sa isa't isa, tila nakikiramdam sa susunod na mangyayari. Si Anita, pilit na pinapalakas ang sarili, ay bumaling ng may iritasyon. Oh please, anya, umirap. Mas pinahaba mo lang ang kaguluhan. Siguro ngayon natutunan mo na ang bawat kilos ay may kapalit. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungutya, may isang bagay na nangyari na hindi niya inaasahan. At doon niya napagtanto, maling-mali siya sa paghusga sa babaeng kaharap niya. Ano sa tingin mo ang susunod na mangyayari? Magpapatahimik ba si Paula o oras na para ipakita kung sino siya talaga? Ibahagi ang iyong sagot sa comments at kung gusto mong malaman ang kasunod ng kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi mo ito ma-miss. Ano ang dapat mangyari kay Anita? Dapat ba siyang tanggalin sa trabaho o may ibang paraan upang matuto siya sa kanyang pagkakamali? Ibahagi ang iyong opinyon sa comments. At kung gusto mo ng mas marami pang kwento tulad nito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hindi kumukurap si Paula habang nakatutok ang kanyang tingin kay Anita na ngayoy hindi na makatingin ng diretsyo. Ang dati mapanuyang flight attendant ay ngayon ay tila napako sa kanyang kinatatayuan. Ang mukha'y maputla at ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ikaw ang tama, Anita, sabi ni Paula ng mahinahon ngunit may bigat. Ang mga aksyon ay may kaakibat na mga resulta. At ngayon, malalaman mo kung gaano katotoo ang katagang iyon. Napalunok si Anita. May kung anong takot na bumalot sa kanya, ngunit pilit niyang tinago ito. Hindi ako natatakot sa mga banta, sagot niya.
pilit na nilakasan ng loob. Ngunit alam ng lahat, hindi iyon totoo. Sa kabilang aisle, ang negosyanteng matagal nang nagmamasid ay muling sumandal at ngumiti ng bahagya. Alam mo bang kanino ka nakipagtalo, Miss Anita? Tanong niya, aliw na aliw sa sitwasyon. Bago pa siya makasagot, ang piloto mismo ang lumabas mula sa cockpit, ang mukay seryoso. Dahil sa isang agarang sitwasyon, tayo ay lilipad patungo sa pinakamalapit na paliparan para sa isang hindi nakatakdang landing, anunsyo niya. Nagkatinginan ang mga pasahero. Si Anita namutla. Ano? Hindi mo ba naiintindihan? Tanong ng negosyante. Ang tinig ay may halong aliw at awa. Hindi ito basta-bastang pasahero. Si Miss Cruz ang may-ari ng eroplanong ito at higit pa roon, siya rin ang may-ari ng airline. Gumulong ang isang alon ng bulungan sa buong cabin. Maraming mata ang napatingin kay Paula na nanatiling payapa sa kanyang upuan. Ang sosyalitang kanina'y nagbibiro tungkol kay Paula ay natigilan. Kahit si Ginoo at Ginang Aquino na kanina'y tahimik lamang ay tumango ng may respeto. Miss Cruz, bulong ni Anita halos hindi makapaniwala. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Siya ang boss, siya ang may-ari, at siya ang taong kanyang minaliit at pinahiya. Dahan-dahang tumayo si Paula mula sa kanyang upuan, marahan ngunit puno ng awtoridad. Inayos niya ang kanyang blazer, ang kanyang tingin ay hindi bumibitaw kay Anita. Anita, simula niya, ang kanyang tinig ay matatag. Ang inasal mo ngayong araw ay hindi lamang nakakahiya, kundi isang insulto sa propesyong pinili mong tahakin. Namumula ang mukha ni Anita sa kahihiyan. Hindi ko sinasadya, mahina niyang sabi. Itinaas ni Paula ang kamay, agad na pinutol ang kanyang sagot. Hindi mo sinadya dahil hindi mo ako nakilala. Hindi mo ako sinadya dahil akala mo isa lang akong ordinaryong pasahero. Ngunit sa totoo lang, Anita, kahit na sino ako, wala kang karapatang tratuhin ako o ang sino mang pasahero ng ganito. Muling nagbulungan ang mga pasahero, maraming tumango sa sinabi ni Paula. Nagpatuloy siya. Bilang isang flight attendant, ang trabaho mo ay tiyakin ang kaligtasan at kaginhawaan ng bawat pasahero, hindi ang husgahan sila batay sa iyong sariling bias. Tumulo ang isang patak ng pawis sa noo ni Anita. Hindi niya maitanggi ang katotohanan ng sinabi ni Paula. Dahil sa iyong pag-uugali, napilitan akong ipahinto ang flight na ito, pahayag ni Paula. At dahil doon, lahat ng nasa eroplano ay naapektuhan. Hindi lang ito simpleng insidente, ito ay kapabayaan. Sa likuran ni Paula, ang dalawang security personnel ay nanatiling nakatayo, tahimik, ngunit handa. Anita, patuloy ni Paula, bilang may-ari ng airline na ito, ako ang may huling desisyon kung ano ang mangyayari sa iyo. Huminga ng malalim si Anita. Miss Cruz, maawa ka. Hindi ko alam. Hindi mo alam o hindi mo inisip, putol ni Paula. Hindi mo ba naisip na kahit sino ay maaaring maging kasing halaga ng mga tinatrato mong mas maayos? Hindi mo ba naisip na ang paggalang ay isang bagay na dapat ibigay sa lahat, hindi lamang sa mga mukhang makapangyarihan? Tahimik na tumango si Grace sa likuran. Kitang-kita sa kanya ang paghanga sa sinabi ni Paula. Matagal na katahimikan ang bumalot sa kabin bago muling nagsalita si Paula. Maraming flight attendants ang nagtatrabaho ng may integridad at dignidad. Ngunit ikaw, Anita, ay nagbigay ng masamang imahe sa trabahong ito. Tumayo ng matuwid si Anita, ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba. Ano ang hatol mo? Tanong niya, ang kanyang tinig ay halos isang pakiusap. Nagpalitan ng tingin ang mga pasahero. May ilan na gustong tanggalin siya agad, habang ang iba ay nag-aabang kung ano ang gagawin ni Paula. Paula, matapos ang isang saglit ng pag-iisip, ay nagsalita ng may awtoridad. Hindi ako ang magpapasya kung tatanggalin ka, pero ito ang sigurado, hindi ka makakasakay sa eroplanong ito ngayon. Nanlaki ang mata ni Anita. Ano?
Bababa ka rito sa susunod na paliparan, ani Paula. At mula ngayon, i-review ng airline ang iyong pagganap at desisyon kung karapat-dapat ka pang magsuot ng unipormang yan. Habang ang eroplano ay bumagal sa runway, 2 security personnel ang lumapit kay Anita. "Ma'am, pakisama po sa amin," sabi ng isa sa kanila. Napapikit si Anita, alam niyang wala na siyang magagawa. Tahimik niyang kinuha ang kanyang bag, hindi na lumingon kay Paula o sa sino mang pasahero. Wala nang nag-abala pang ipagtanggol siya. Habang bumababa siya sa hagdan ng eroplano, naramdaman niya ang bigat ng kanyang pagkakamali. Ang ilang pasahero ay hindi napigilang kumuha ng litrato. At nang sumara ang pinto ng eroplano, si Paula ay umupo muli sa kanyang upuan. Grace, na noon pa man ay gusto ng kumilos laban kay Anita, ay lumapit kay Paula. "Salamat, Miss Cruz," anya, ang tinig ay puno ng respeto. Bahagyang ngumiti si Paula. "Walang anuman, Grace. May tamang paraan ng pagtrato sa tao at hindi ito iyon." Sa loob ng kabin, naramdaman ng lahat na ang hustisya ay naipataw. Ano sa tingin mo? Tama ba ang naging hatol ni Paula? O dapat bang mas mabigat ang parusa kay Anita? Ibahagi ang iyong opinyon sa comments. At huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakapit na kwento tulad nito. Mahigpit na napakapit si Anita sa kanyang mga gilid, ang kanyang isipan ay naguguluhan sa lahat ng direksyon. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili, ipaliwanag ang kanyang mga ginawa, ngunit hindi niya mahanap ang tamang mga salita. Ang bigat ng tingin ng bawat pasahero ay bumigat sa kanya at sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng isang bagay na hindi niya pa naranasan, walang kapangyarihan. Humarap si Paula sa piloto. "Gusto kong aksyonan ito kaagad," matigas niyang sinabi, "at gusto kong siguraduhin na hindi na ito mauulit kailanman." Matikas na tumango ang piloto. "Naiintindihan ko, Gang si Cruz." Biglang bumalot ang matinding takot kay Anita habang unti-unti siyang umatras, sigaw ng kanyang instinct na tumakas bago pa lumala ang sitwasyon. Ngunit bago siya makatalikod, hinarangan na siya ng piloto. Ang kanyang tindig ay matibay. "Hindi ka makakaalis," anya. Ang ekspresyon ni Paula ay nanatiling hindi mabasa habang inihatid niya ang huling hatol. "Anita, pinatunayan ng iyong mga kilos ngayong araw na hindi ka karapat-dapat sa posisyong ito. Simula ngayon, tinatanggal kita sa trabaho." Parang hatol ng korte ang kanyang mga salita. Nanlumo si Anita, unti-unting nawawasak ang dating matibay niyang kumpiyansa. Halos pabulong ang kanyang boses. "Pakiusap, General Cruz." Pagsusumamo niya, ramdam ang desperasyon. "Hindi ko sinasadya." Nanigas ang tingin ni Paula. "Hindi mo sinadyang mahuli," malamig niyang sagot. "Pero nahuli ka at ngayon, kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan." Sa sandaling iyon, 2 pulis na nakasuot ng uniforme ang pumasok sa eroplano at nagkaroon ng bulong-bulungan sa mga pasahero. Namutla si Anita. Lumapit ang isa sa mga pulis kay Paula na may profesionalismo at paggalang. "Gang Cruz, natanggap namin ang inyong ulat. Nais niyo bang magsampa ng kaso?" Hindi nag-alinlangan si Paula. "Oo!" Matatag niyang sagot. "Inatake ako ng taong ito sa harap ng maraming saksi. Gusto kong mapanagot siya." Napasinghap si Anita, umatras sa gulat. "Hintay! Isa itong malaking hindi pagkakaunawaan." Naputol ang kanyang boses sa desperasyon. Lumapit ang pulis, inilabas ang posas. "Ma'am, inaaresto ka namin sa kasong pananakit. Anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte." Nabasa ng luha ang mga mata ni Anita habang bumagsak sa kanya ang bigat ng sitwasyon. Humarap siya kay Paula, ang kanyang tinig ay nagmamakaawa. "Pakiusap, Gang Cruz, patawarin mo ako." Hindi gumalaw si Paula, na natiling walang emosyon ang kanyang mukha. Walang halaga ang paghingi ng tawad kung walang pananagutan, malumanay niyang sagot. "Pinili mo ito.
At ngayon, kailangan mong harapin ang resulta ng iyong mga ginawa. Tahimik na nanood ang mga pasahero habang ikinadena sa likuran ang mga kamay ni Anita. Ang dating mapagmataas na flight attendant ay isa na ngayong talunan. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng matinding pagsisisi. Habang siya ay inaalis sa eroplano, nagpalitan ng tingin ang mga pasahero. Ang ilan ay tumango sa pagsang-ayon, ang iba na may umiling. Isang di malilimutang sandali ang naganap, isang paghuhukom na hindi malilimutan ng sinuman. Humarap si Paula sa mga pasahero, ang kanyang tinig ay matatag at mahinahon habang nagsalita. Sa lahat ng naririto, humihingi ako ng paumanhin sa inyong nasaksihan ngayong araw. Hindi ito ang antas ng serbisyo na inaasahan ko sa aking airline. Saglit siyang tumigil, inilibot ang tingin sa kabuuan ng eroplano. Simula ngayon, sisiguraduhin kong matatanggap ng bawat pasahero ang dignidad at respeto na nararapat sa kanila. Pumalakpak ang buong kabin, napasigaw ng kaunti si G. Aquino sa kasiyahan habang si Ginoong Jesus Aquino naman ay saglit na itinigil ang kanyang pagniniting upang magpalakpak ng magalang. Ang iba ay tumango ng may paghanga, masaya na nanaig ang hustisya. Pagkatapos, lumingon si Paula kay Grace, ang batang flight attendant na tahimik na sumuporta sa kanya sa buong pagsubok. Grace, malambing niyang sabi, napansin ko ang iyong profesionalismo ngayon. Salamat sa iyong pagbangon sa tamang sandali. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Asahan mong makakatanggap ka ng tawag mula sa aking opisina tungkol sa isang promosyon. Nanlaki ang mga mata ni Grace sa gulat. Maraming salamat, Gingsa Cruz, tugon niya, puno ng pasasalamat ang kanyang tinig. Bahagyang tumango si Paula bago siya lumakad patungo sa labasan, kasunod ang kanyang assistant. Nagbago na ang atmosfera sa eroplano. Wala na ang dating tensyon, napalitan ito ng paghanga at kaginhawaan. Hindi lamang ipinagtanggol ni Paula ang kanyang sarili. Nagbigay siya ng halimbawa na hindi malilimutan ng sinuman sa flight na iyon. Nagpalitan ng ngiti ang mga pasahero, damang-dama ang init ng sandali sa buong kabin. Maging ang matabil na socialite na dati nanonood ng may panghuhusga ay yumuko pasulong sa kanyang upuan, ngayon ay puno na ng paghanga ang kanyang ekspresyon. Gang Cruz, bigla niyang sabi, bakas sa kanyang mata ang pagkamangha. Napakahusay mo. Humarap si Paula sa kanya, may bahagyang ngiti sa labi. Salamat, sagot niya. Tandaan mo ang sandaling ito, palaging sulit ipaglaban ang tama. Habang bumababa si Paula ng eroplano, sinalubong siya ng sariwang hangin mula sa tarmac. Naghihintay ang makintab na itim na SUV, ang driver ay nakahanda ng buksan ang pinto. Habang naglalakad siya, sinundan siya ng kanyang assistant, tinatalakay ang kanyang susunod na pulong, ngunit nanatili sa kanyang isipan ang mga pangyayari ng araw na iyon. Makalipas ang ilang araw, nakaupo siya sa isang marangyang television studio, nananatiling poised at composed. Inilapit ng host ang kanyang katawan, halatang nahuhumaling sa kanyang kwento. Gang Cruz, kumalat na sa buong mundo ang iyong kwento. Milyon-milyon na ang nakakita kung paano mo hinawakan ang sitwasyong ito. Ano ang nais mong iparating? Diretso niyang tiningnan ng host, ang kanyang tinig ay malinaw at hindi na tinag. Ang respeto ay isang karapatan, hindi isang pribilehiyo, aniya. Karapat-dapat ang lahat ng dignidad, kahit ano pa ang kanilang hitsura, saan man sila nanggaling o anuman ang iniisip ng iba tungkol sa kanila. Ang tunay na pamumuno ay nangangahulugan ng pagtatakda ng pamantayan at pagsisiguro na ito ay sinusunod. Tumango ang host, halatang naantig. At ano ang masasabi mo sa mga taong dumaranas ng katulad na pagsubok, lalo na sa mga walang plataporma tulad ng sa iyo? Lumambot ang ekspresyon ni Paola habang pinag-iisipan ang tanong. Masasabi kong ang lakas ay nagmumula sa loob, sagot niya. Kahit na sinusubukan ng mundo na iparamdam sa iyo na wala kang halaga, laging tandaan ang iyong tunay na halaga.
Hindi mo kailangan ng titulo o kayamanan para igalang ka. Ang kailangan mo lang ay manindigan sa kung sino ka. Makalipas ang ilang linggo, muling sumakay si Paola sa isang eroplano. Ngunit sa pagkakataong ito, lubos na naiiba ang atmosfera. Masigla at may pagpapahalaga siyang sinalubong ng crew. Ang kanilang enerhiya ay tunay na mainit at tapat. Lumapit ang punong flight attendant na may taimtim ng ngiti. Maligayang pagdating, Jungle Cruise. Isang karangalan po na nandito kayo kasama namin. Gumanti ng ngiti si Paola habang umupo sa kanyang upuan. Lahat ay mas magaan ang pakiramdam, hindi lang dahil sa perpektong serbisyo, kundi dahil ito'y puno ng tunay na respeto. Tumingin siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang landas ng runway na unti-unting naglalaho habang umaangat ang eroplano. Sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang isang tahimik na kapayapaan. Alam niyang ang mga pangyayari noong araw na iyon ay nag-iwan ng marka, hindi lamang sa mga pasahero at crew na saksi sa lahat, kundi pati na rin sa hindi mabilang na tao na nakasubaybay sa kanyang kwento habang kumakalat ito sa mundo. Naiintindihan ni Paula na ang kanyang mga aksyon ay hindi lang basta page papa tunay ng isang punto. Ito ay isang hakbang patungo sa pagbabago. At sa huli, ang pinakamakapangyarihang tagumpay ay hindi ang pagpapakita ng lakas, kundi ang kakayahang magbigay inspirasyon sa iba upang itama ang mali. Habang nag-aayos ang ibang pasahero sa kanilang mga upuan, kinuha ni Paula ang kanyang telepono. Alam niyang hindi na lamang ito tungkol sa kanyang personal na karanasan. Ito ay tungkol sa pagbabago ng isang sistemang matagal nang nagpapalaganap ng dipantay na pagtrato at diskriminasyon. Patuloy na umaangat ang eroplano, binabaybay ang himpapawid at dahan-dahang sumandal si Paola sa kanyang upuan. Sa kanyang harapan, walang hanggan ang abot ng langit. Ang sandaling ito ay hindi lamang tungkol sa pagtatanggol sa kanyang sarili. Ito ay tungkol sa paghulma ng isang mas makabuluhang pagbabago mula sa isang pangyayaring maaaring naging isang matinding kahihiyan. Napangiti siya, bahagyang nakikita ang kanyang sariling refleksyon sa bintana. Ito pa lamang ang simula. Sa bawat patakarang kanyang ipatutupad, sa bawat desisyong kanyang gagawin, at sa bawat pamantayang kanyang itatatag, lumilikha siya ng isang hinaharap kung saan ang dignidad, respeto at kabutihan ay hindi na lamang isang pribilehyo, kundi isang pamantayan. Habang patuloy na lumilipad ang eroplano patungo sa destinasyon nito, nanatili si Paula sa tuktok ng kanyang pangarap, taglay ang isang tahimik na tagumpay na hindi matitinag ng anumang bagyo, literal man o hindi. Ilang sandali matapos ang kanyang biyahe, naglabas si Paula ng isang pampublikong pahayag na umabot ng higit pa sa loob ng eroplano. Ang tunay na karangyaan ay hindi lamang nasusukat sa panlabas na anyo, sabi niya sa isang taos-pusong video na agad na naging viral. Ito ay tungkol sa karanasang ating nililikha para sa lahat. Ang tunay na tagumpay ay hindi batay sa kayang mong bilhin, kundi sa kung paano mo tinatrato ang iba. Kaya naman, ipatutupad ko ang mga bagong patakaran sa aking airline upang matiyak na bawat pasahero, anuman ang kanilang pinagmulan, ay pakikitunguhan ng may halaga at respeto. Nagliyab ang social media sa suporta at ang mga hashtag na Make You Respect Above All at Paula's Vision ay naging trending sa loob ng maraming araw. Maraming tao sa buong mundo ang nagbahagi ng kanilang sariling mga karanasan. Sinuri kung paano nila tinatrato ang iba at pinag-isipan ang pagbabago na nais nilang makita sa lipunan. Hindi lang naibalik ni Paola ang kanyang dignidad, nagtakda rin siya ng isang bagong pamantayan, pinatutunayan na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa estado sa buhay, kundi sa tapang na manindigan para sa tama.
Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ito sa isang taong kailangang marinig ang mensaheng ito. At sabihin sa amin sa comments, ano ang gagawin mo kung ikaw si Paola?